Kaya wala pong base, mga kababayan, itong sinasabi ni Risa Ontiveros. Kasi po, for the past more than 30 years, ang pamilya Marcos po, na lifestyle check na. Di ba? Sa local and international courts. Sa international courts po, yung mga Swiss accounts niya, hindi man po napatunayang nakaw, yung mga Swiss accounts. Yung PCGG nga po, hindi man binuwag pa ng ating Pangulo, hindi nagtagumpay po sa tinatawag na pagtutugi sa hidden wealth. Dismiss ang karamihan sa mga kaso, yung iba, pending pa, existing pa. Pero karamihan po sa mga kaso ng korupsyon pagnanakaw na inakusa, pinail sa mga Marcoses, dismiss po ng husgado. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Sabi po ni Risa Ontiveros, Senator Risa Ontiveros, she expects daw na yung utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos na lifestyle check dapat kasama yung kanyang sarili. Nakakuha ng argumento mga kababayan si Senador Risa Ontiveros para idikdik yung ating Pangulo. Kasi alam naman natin po, dilawan pinklawan itong si Risa Ontiveros. Anti-Marcos. Kasi ang gusto din ng mga dilawan, siya na din ang sumikat, makabalik sa pwesto. Kaya nga ngayon, nagre-regroup po yung mga pinklawan, dilawan. May mga pinupo sila na mga personalities na magiging material sa 2028 presidential election. Ganun lang po yan. Kanya-kanyang agenda. Napakarami po ang sumasakay ngayon dito sa panawagan ng ating Pangulo na magsumbong sa Pangulo sa mga anomalous projects, lalo na po itong sa flood control. At ngayon, ipinag-utos nga ng ating Pangulo ang lifestyle check. Si Sara Duterte, dapat daw deep dive. Paboran niya ako, pero dapat deep dive. Mas malalim na lifestyle check. Kung mas malalim at pabor siya, dapat unahin niya yung distrito niya, yung lugar niya sa Davao. Diyan niya yung ating Pangulo. Tama ba niya, Mr. Maravillas, na i-lifestyle check din? At dapat magmula sa sarili niya. Tulad ng gustong mangyari ni Risa Ontiveros, yung ating Pangulo po, matagal nang na-lifestyle check. O diba? Kasi kinasuhan na siya ng patong-patong na kaso po, yung kinarap ng ating Pangulo, lalo na yung kanyang nanay at tatay. So ang nag-lifestyle check mismo sa pamilya Marcos, yung husgado na po, di ba? Kaya lang po, ang kasuhan ng pagnanakaw, yung pamilya Marcos, hindi man po nakulong nga yung pamilya Marcos. Bagkos, nabasura lang po lahat ng mga kaso. So ang nag-lifestyle check mga kababayan sa ating Pangulo, sa pamilya Marcos, mismo ng korte, kaya lang hindi po napatunayan na nagnakaw. Kaya siya nanalo. Cleared. Kaya wala pong base, mga kababayan, itong sinasabi ni Risa Ontiveros. Kasi po, for the past more than 30 years, ang pamilya Marcos po, na lifestyle check na. Di ba? Sa local and international courts. Sa international courts po, yung mga Swiss accounts niya, hindi man po napatunayang nakaw, yung mga Swiss accounts. Yung PCGG nga po, hindi man binuwag pa ng ating Pangulo, hindi nagtagumpay po sa tinatawag na pagtutugi sa hidden wealth. Dismiss ang karamihan sa mga kaso, yung iba, pending pa, existing pa. Pero karamihan po sa mga kaso ng korupsyon pagnanakaw na inakusa, pinail sa mga Marcoses, dismiss po ng husgado. Kaya walang rason na i-lifestyle check kasi korte na po ang nag-lifestyle check sa kanya. Yan sabi rito ni Ontiveros, dapat daw magkasama yung ating Pangulo sa i-lifestyle check. She backed the President's directive amid ongoing investigation into the alleged corruption that has marred various flood control projects in the country. Sabi niya, I think this is just one of the many ways that can or should be done to show good faith to the public, especially now with the gravity of corruption issue that we have, particularly on flood control projects.
Maybe anya, lifestyle checks are not bad because it can help create an environment of transparency. But of course, it should be accompanied by negative reinforcement. Just like what Senator Ping Lacson was saying, negative reinforcement, the certainty that somebody would be arrested, prosecuted, and if found guilty, convicted and punished, sabi po ni Ontiveros. I am willing to do it and more willing if it's with the entire minority. However, she emphasized that the order would carry more weight anya if the President were the first to disclose his statement of assets, liabilities, and net worth. If President Marcos ordered a lifestyle check, it would be good. A good example and leadership if it would include his own SALN, sabi po ni Risa Ontiveros. Naka-file naman po lahat ng mga SALN na mga public officials required by law. O pwede mong ipa-research na lang siguro. Tingnan mo kung magkano na yung yaman ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? That is a public records. At sabi ko nga po, ang mismong usgado na, di lang dito kundi sa abroad, ang nag-lifestyle check sa mga Marcoses. Hindi nga nakulong eh. Sabi nga po ng yung namatay na pastor ng dating daan, sino yun? Si Kaili Soriano. Chico. O ito pa, mga kababayan, si Kaili Soriano nung nabubuhay pa. Inaakusaan niya ninyo si dating Pangulong Marcos na magnanakaw. Bilyon-bilyon dolyar niya yung inaakusan ninyong ninakaw ng Marcos sa kabanang gobyerno for the past 20 years. Ano niyang nanakawin sa gobyerno na yung yaman ng Marcos niya na inaakusan ninyong ninakaw, hindi nga kalahatian niya yung budget noon ng Pilipinas for the past 20 years. Kung hindi pa kalahati sa sinasabing ninakaw, paano nanakawin po ang kayamanan na yung budget ng Pilipinas hindi mga lahati sa yaman ng Marcos? Sabi yan ni Kaili Soriano. Ito. Marami rin namang nagawa yun eh. Sabihin mo na ngang magnanakaw, gaya ng sabi ng mga dilaw. Sabi nga nung isang nag-aral, paano magiging magnanakaw si Marcos ng $2 billion? $2 billion? Ang budget ng Pilipinas, sa loob ng panahon ng kanyang panunungkulan, wala pang 1 bilyon. Wala pang 1 bilyon. Sa loob ng 20 taong ng presidente si Marcos, ang budget na nahawakan niya galing sa Kongreso ay wala pang 1 bilyon. Saan siya magnanakaw ng 2 bilyon kung ang budget ng buong Pilipinas sa buong panahon niya ay 5 bilyon, kalahating bilyon lang na dollar? Oh, you see? Narinig niya siguro, mga kababayan, sa depensa ni Mrs. Romualdez Marcos. Yan ang sinasabi ni Mrs. Romualdez Marcos. Inaakusaan niya kaming magnanakaw. Anong nananakawin namin? Kung ang budget ng Pilipinas ay napakaliit, pero yung inaakusa sa kanilang ninakaw, $2 billion ang budgets for 20 years, less than $2 billion, wala pang $1 billion sa 20 years. So anong nanakawin? Iba po? Kaya sabi ni dating Pangulong Marcos Sr., marami niya kung kasalanan. But stealing, yung pagnanakawan niya, is not one of them. Kasi po, gold trader po, si Marcos, doon sa yumaman. Ayon, tinugis yung yaman niya ng Presidential Commission on Good Government ni Cory Aquino. O ano nangyari doon sa mga sinabing nabawi? O diba? Diba nangawala na? Sabi ni Mrs. Imelda Marcos, hindi nga niya kami nagnakaw, kami ang ninakawan ng gobyerno mismo. Kaya yung sinasabi po ni Risa Ontiveros na magpa-lifestyle check yung ating Pangulong Bongbong, malabo po kasi mismo ng husgado ang nagsabi, wala silang ninakaw, sila yung ninakawan. Kaya yung mga kaso na pinail sa kanila sa Sandigang Bayan, lahat na haros mga kababayan na basura na, dismiss. You see? Ito nga yung latest na desisyon, pabor sa pamilya Marcos. Wealth forfeiture case versus 20 Marcos dummies junk. Philippine Star, August 21 pa lang. Last week pa lang ito na balita, mga kababayan. The Sandigan Bayan has dismissed the wealth forfeiture case against several alleged cronies of the late dictator
dictator Ferdinand Marcos and his widow, former First Lady Imelda Marcos, for lack of proof, walang prueba, that they acted as dummies of the former first couple in a corporation allegedly illegally acquired during martial law. Yan August 21, 2025, 12 a.m. Philippine Star. Ano sabi diyan? The court finds it unfortunate that despite the length of time that this case has been pending, in the vast resources of the government to pursue cases of ill-gotten wealth, the plaintiff miserably failed to probe the allegations in the complaint. The Anti-Graft Court's 4th Division said in its 38-page decision promulgated on July 29. Sa inaba-aba ng panahon, mga kababayan, yung plaintiff, yung gobyerno, failed na mapatunayan yung sinasabi nilang nakaw na yaman ng pamilya Marcos. Kita ninyo? Wala man kasing ninakaw. Sila yung ninakawan sa pamamagitan ng PCGG. Nangawala yung mga kinumpis kang yaman. Hindi na malaman kung nasaan, pati yung mga alahas ni Imelda. Pinagati-hati na siguro. You see? Sabi ko, baseless yung mga akusasyon nila nitong mga dilawan, including Risa Ontiveros. Kayo ang magpa-lifestyle kasi wala pa kayong clearance mula sa sandigan. Di ba? Pero yung mga Marcos po, may clearance na. Cleared, dismiss yung kaso. Sandigan mismo. At hindi lang dito. Pati sa ibang bansa, mamaya, i-research ko po yung trial of the century kay Mrs. Imelda Marcos. Sabi dito, the court specifically dismissed the complaint with prayer for forfeiture or reconveyance filed by the Presidential Commission on Good Government against the individual minor shareholders of Eastern Telecommunications Philippines, a corporation allegedly illegally acquired by the Marcoses and their supposed cronies during martial law. Absent evidence proving that the defendants' ATPI shares of stocks originated from the government and that they were registered in their names to conceal their true ownership, the court cannot order their reconveyance, restitution, or forfeiture in favor of the plaintiff, Republic of the Philippines. The decision penned by Associate Justice Lorifel Pahimna, Associate Justices Michael Frederick Mosngi, and Hiner Hito concurred with the ruling. Filed by the PCGG in October 1997 pa pala ito. The forfeiture suit docketed at civil case number 0178 seeks to recover in favor of the government 3,305 shares of stock and ATPI held by more than 20 individual shareholders. The 4th Division had earlier dismissed for lack of evidence the complaint against some of the defendants including Pablo Lobrigat, Angela Lobrigat, Rosario Arellano, Victoria Ligarda, Benito Nieto, Carlos Nieto, Manuel Nieto III, Maria Rita de los Reyes, Carmen Tuason, and Ramon Nieto Jr., as well as the legal representatives of the deceased defendants, Ramon Nieto, Benigno Manuel Valdez, and Rafael Valdez. Patay na nga yung iba. In latest decision, the 4th Division dismissed the complaint in its entirety, effectively clearing the remaining defendants, Andres Africa, Victor Africa, Lourdes Africa, Natalie Africa, Jose Enrique Africa, Paul Delfin Africa, Juan D. Ocampo, Raquel Dinglasan, Evelyn Romero, and Rosario Songco. Cleared sila, mga kababayan. So walang ninakaw ang pamilya Marcos. Lahat ng mga kaso, isa-isa po, mga kababayan na nababasura, na didismiss. For lack of evidence. Walang ebidensya na ninakaw. Walang baseless po itong sinasabi ni Ontiveros na mauna yung ating Pangulo. Nauna na po yung ating Pangulo na cleared ng husgado mismo. Pamilya Marcos. Kayo na, sumunod kayo. O diba? Husgado mismo yung nag-lifestyle check. Wala silang ninakaw. O ito yung trial of the century na pawalang sala si Imelda Marcos sa Amerika.
Not guilty. Marcos said it was the best birthday gift she's had. She said her one obsession now is return to the country. Coverage ng GNA noon. Si Bobby Guanzon. Saka si Ledesma. Very well, thank you. Alam po ninyo, kanina parang tayo ng tinig ninyo ang ating babae ng Pilipino. At una-una sa lahat, bibigay ko sa inyo pagkata para sa mga nanonood ninyo yun ay inyo pong may bahagi sa mga mamaya dito. Unang-una ko sa usulong nagpapasalamat sa ating mga mahal na kababayan na sila sa kanilang mga panalangin upang bigyan na rin nagbigay ng tulong at ayan kung paano tayo ay nagpagin dito sa Nueva York, dito sa kaso Sa New York? ng yun sa lahat ng counts 1, 2, 3, and 4 ay lahat na guilty. At ito ay dedication hindi ni Mrs. Marcos. Vindicated po siya. At ng buong Republika ng Pilipinas sapagkat nakikita dito na talagang sinulot nila ang buhay at ang mga ginawa ng Pangulong Marcos sa 30 years siya naging Pangulo ng ating Republika ay malinis at lahat ng kanang batikos ay hindi katotohanan. Kaya Walang katotohanan sa akusasyon na pagnanakaw. yung sinabi ni Pangulong Marcos sa akin, fear not because the truth will set us free and the truth set free. Maraming salamat sa mga Kaya no need siya, no? Lifestyle check po. Na lifestyle check yung pamilya Marcos dito sa mga korte, pati sa Amerika, pati sa Switzerland. Ayos. Kaya itong utos na lifestyle check po, tama ito sa mga opisyal ngayon, lalo na po sa DPWH. Huwag na ninyong isali yung ating Pangulo kasi husgado na yun lifestyle check sa kanila or sa kanya. Yan ang ebidensya. Junk. Di ba? Binasura po.